iba. Tulad kanina, di ba? Hindi madali yung ginawa ko. Maraming nalilito. Ang gawin natin, i-breakdown natin yung lesson. Dali. Ilan mo, aircon. Nung isang araw, nag-fundamentals tayo. Kahapon ba? Ano ba topic natin kahapon? Ano ba topic natin kahapon, mate? Kalimutan ko na yung topic kahapon. Parang may COT, ano? Oh. Yung iba nalilito pag sabay-sabay, lalo na may mga baguhan. Okay. Mag top-down analysis muna tayo, then support and resistance. Yan. Tanggalin ko lahat. Yan. So, top-down analysis, ang ginagamit natin is pag nasa monthly, naglalagay tayo ng support. So, mas pinili kong ilagay dito sa all-time high. Pero dati, ang ginagawa natin, if this is the month, present month, dito tayo tumitingin sa previous month. Kung previous month naman yung titingnan natin, dali mo na, naglalag yung aking signal siguro. Ako nga, baka masyadong maraming nakabukas akong pan. Okay. So, imbis na tingnan ko lahat itong candlestick na to, itong present lang at saka yung previous. So, supposed to be, dapat nandito yung isang support. At yung support na yan, nag-react na yan dito. 1, 2, 3 months nang nagre-react. Kaya hindi ko na tinitingnan masyado to. At tinitingnan ko na lang itong previous. Kaya lang, nagkataon na binrake niya yung all-time high. Kaya mas nilagyan ko ng priority yung all-time high as a significant support. And then, pagka monthly, gagawin nating yellow. Pag support, solid line. Yan, solid line. Yan. Okay. And sa ngayon may rejection, 'di ba? Ayun, may rejection sa taas. Doon ko na may ilalagay ngayon yung resistance. Ayan. Gagawin ko lang, i-double click ko to, yan, yung line na yan, tapos control, i-drag kong ganon. Tapos, right click, properties, papalitan ko siya ng long dotted line. Ibig sabihin nun, resistance siya. Yan. So, ibig sabihin yan, kahit na bumaba ako sa weekly, makikita ko yung alam ko na kagad na ito ay resistance ko and support ko to ng monthly. Bumaba ako ng daily. So, hindi ako mawawala. Ayun pa rin siya. Resistance to ng monthly. Resistance ito, support ito ng monthly. Kahit pa bumaba ako ng 1 minute. Once na nakita ko yan, sa 1 minute, yan, no, nawala. Pero, pag ginanyan ko yan, napakalayo, di ba? So, nagiging irrelevant siya pag nasa lower time frame na 1 minute. Pero, let's say, yan, no, kita ko na kaagad siya. Support and resistance. Resistance ito ng monthly. Paano nangyari yon? Right click nyo yan. Properties. Visualization. Check nyo lang itong all time frames. Yan. Then, okay. So, that is monthly. Any question, mate, for the monthly support and resistance? Clear, all clear po. Hello, mate. Okay. Okay. Weekly. Weekly naman tayo, no? Weekly. Yan. Biglang may nag-appear na blue, ano? So, ano yung reference ko? Bakit nagkaroon ako ng blue dyan? So,
Ito yung week na ngayon, tumatakbo pa to, hindi pa to nagko-close kasi anong pala ngayon na Huwebes. Etong previous week na to, tapos na to. So kaya lalagyan ko siya ng support dito. Bakit dito? Kasi ayun yung price. So the price is above this, so it becomes my support. Kumbaga, using this line, ninanaro lang natin kung ninanaro lang natin kung saan yung pwedeng maging galaw ni, yan. So, pwedeng sa close, pwedeng sa high niya. O, lagay natin sa high. Nagtatanong yung iba, saan ba talaga? Depende sa atin. Tulad ko, gusto ko ilagay sa high, pwede yon. Gusto ko ilagay sa low, sa close, pwede yon. Kaya nga, ang support na resistance, subjective siya. Yan. So, ikaw ngayon na maglalagay, ikaw din ang susunod sa sarili mong support na resistance. So, monthly, bakit nawala yung blue? Kasi para hindi magulo. Gusto ko kasi makita yung weekly sa weekly lang. So, ang gagawin ko dyan, properties, i-uncheck ko to, tatanggalin ko yung monthly, imbis na ganyan. No? Pagka ganyan, makikita ko na yan sa monthly. Oh. Kaya lang gugulo yung chart mo. But if you preferred na makita nyo rin sa monthly, wala naman ko, nasa inyo na. Ayan. Ang idea lang kasi, minsan nagbabato tayo ng chart para pare-parehas tayo paano basahin yung chart natin. Kumbaga may color coding tayo. Pag binato nyo sa akin yung chart nyo, alam ko, ayun yung support and resistance niya on a monthly. Ganun yung idea. Then daily. So ayan ngayon yung daily. Again, if this is the day to day, asan yung previous? Ito siya. Lalagyan ko yan ng yan. Line. Then, pag daily, ang napag-usapan namin on is red. Yan. Kaya lang, kung mapapansin nyo, yung price nasa ilalim na niya. Kaya, resistance na siya. Ngayon, kung yung price nasa ibabaw pa, pwede siyang solid line. Parang ganito, pwede mo palitan ng solid line. Yan. Yan. So, ibig sabihin, yung price ngayon, kabe-break lang nung support. So, pwede mo nang palitan yan. Ayan, pansinin nyo, kahit dito nyo, di ba, nilagay natin sa daily. Daily lang, ito lang ang tinignan ko, yung previous day. Nung bumaba ako sa daily, pansin nyo, ganun siya ka-accurate. Nirespect niya kaagad to. Diba? Nakikita na kaagad. Okay. Balik ako daily. Ngayon, gusto ko yung daily makita lang sa daily. Tingnan natin kung lalabas sa weekly. O lumabas sa weekly, di ba? Gumulo siya. Pagka kasi sobrang dami nung line, hindi mo na makita yung candle. So, kaya ang gagawin ko, inanaro ko siya, properties, gusto ko siya makita on the daily basis lang. Ayan siya. Hindi mo na siya makikita ngayon sa weekly. Sa daily, makikita mo. Sa daily ngayon, makikita mo na ngayon yung weekly. So, ibig sabihin, ninanaro mo yung galaw ni price action. Ayan. Punta tayo, H4. Dati yung H4 namin, green. Pero hindi ko na nilagay. Sobrang dami na eh. So, ayan na ngayon yung what. So, pwede pang yung daily lagyan nyo ng resistance sa taas. Yun. Doon sa green. So, since resistance siya, pwede mong properties yellow dotted line. Yan. So, every time na nakikita yung mga kulay na yan, nagkaka-idea ka kung saang day nilagay yan. Tapos, ano ba yan? Resistance ba yan? O support ba yan? If it is a resistance, long dotted line. If it is a support, solid line. So, baba tayo ng 4 hours. Dito, nakita natin, nagkaroon na ng konting, Pwede natin hindi palitan to kasi hindi pa naman
ganun ka-confirm na talagang na-break yung support. So, somehow, meron pang chance na ito ay talagang maging liquidity sweep. Okay. So, ayan na ngayon. May reference na tayo. Tapos, dati, bababa na tayo ng 1 hour. Ayan. I-apply na natin yung market structure. Diba? Market structure. Ayan. Ayan na. And then, tulad nito, dapat ito, kung mapapansin nyo, sa mga previous niyang days, mapapansin nyo yung, di ba ito, gumalaw ito. Ito, palagay ko, New York ito. Ito, nag-sideways. Ito, New York din ito. Parang New York din yan. So ito yung dating strategy na ginagawa natin, ha. Ayan oh, 'di ba yung ayan oh. Pagdating ng New York, nag-aabang na ako. Ito naman, ito Asian ito, hindi ako masyadong nag-aabang na Asian kasi kumbaga very seldom yung galaw ng Asian. So if my trading plan is magte-trade ako during New York, hindi ako magte-trade ng Asian. Ganun yung plano ko. And sa mga previous kong trade, most of the time, talo ko sa Asian. So, kaya hindi ako nagte-trade masyado na Asian. And lalo na kung may trabaho ka. Why? Since Asian is sideways, mas malamang. Ito. New York din yan. New York. Ito, sideways. New York. New York. And then suddenly, nawala yung galaw na yon. Di ba? Nawala. 1 day, 2 days, nawala. Ngayon, wala pa din. Wala pa din. So, ibig sabihin, if this is the market structure mo, tapos nawawala siya sideways, anong gagawin? Yan. So, kaya ako kanina, antay, tapos pag mayroong in and out lang. In and out. And then, hindi rin natin tinetrade dito previously. Bakit? Kasi nga, nakabias ako sa fundamentals. The fundamentals now of the USD is not okay. Yan. If the USD is not okay, XAU will go up. At nangyari nga ito. Di ba? Ito, nag-breakout. So, this is a monthly support. Di ba? Yellow. Kita ko, nasa 1 hour, kita ko pa rin yung monthly ko. Ayun ang kagandahan nung ginawa nating support and resistance. Hindi makapasok si Greg. Greg Roda. Hintayin nga natin. Yan. Sana napanood nyo yung video na pinakadala ko sa inyo para magka-idea kayo. Tingnan nga natin. Ayan na. Ayan na siya. This is a 35,000. Hindi ito demo account. This is a 35,000 na ginagamit ko. Once na magkamali ako dito, wala na yung 35,000 ko. Okay. So, ang tanong ngayon, paano natin i-incorporate yung trading central doon sa strategy natin dati? In-confluence ba yung mga line natin? For example, this monthly, daily support, weekly, and ito. Okay. Pwede pa nga tayong magdagdag Subukan nating magdagdag. Balik tayo ng daily. Subukan natin magdagdag. This is daily. Subukan nating maglagay. Weekly. Yun na. Daily. Subukan nating maglagay sa daily ito. Ito. Kaya lang, nasa ibaba, support. Kaya lang, hindi ko nilalagyan kasi ang layo na sa price. Naguguluhan lang ako dyan. Ito. Sige. Punta tayo ngayon ng Trading Central.
Trading Central. Ang gusto nating malaman kung naka-align tayo sa Trading Central, ha? Doon sa kanya, tingnan ko. Oh, yun ang gagawin natin. Updated na, coach. Dated na? Bearish na. Bearish na po. Bearish na. O, pwede. Titingnan natin kung naka-align tayo. Trading Central. Yeah. Sa research po, coach. Parang iba yung nalabas dyan. Hindi pa. Ito yun na pala. Refresh. Ayan na, ayan na. Yan Oh, refresh ko. Opo. Yan. Pero tingnan natin if yung saan na ba? Hindi nga updated, coach. Oo nga. Doon sa research po. Yung sa research po dito sa may ano natin, dashboard. Hilera ng dashboard. Parang hindi updated yung Ayun na, nandyan. ito na. Okay. Ayan. Ayun. Ay! Iba Ay, Euro to. GPY, coach. Hindi, ito. Euro GPY yan. Euro GP. Sa research ko inano Oo eh, kasi parang kanina iba yung nalabas dyan. Kaya nga. Hindi ko pa naman kabisado sa research. Yan. Under 2, yung sir. pinakababa lang. Lower. Nakababa Ayan, lang. oh, dito. Mas Lower. update po dyan. Yan. Yan. Hmm. Minsan kasi, Sir Eugene, FYI po, Yes, ma'am. kapag yung trading central po na nasa dashboard, kapag nakikita nyo na parang walang changes, just double check lang po doon sa research and analysis under tools. Commodities, di ba, check ma'am? Ano? niyo po Commodities. Apa. Ayan, oh, ayan. Gold. Apa. Ito, ayan. Yan. Yun, oh, ayan. Check nyo lang, double check nyo lang po dyan palagi. Yan. Kaya ako talagang, I always try to avoid na sabihin na ako yung pinakakuan eh. Kasi you will always learn from others. Yes, correct po. Yan ang pinakakuan ko talaga. You will never know na bigla magugulat ka, may alam yung estudyante mo na hindi mo alam. Kaya ako, I always try to kunin natin ha, dali ha. Yan. Ang kailangan ko lang naman dito yung line yung number niya. Sabi ni Trading Central sa 30 minutes daw. So bababa ako ng 30 minutes. So, yung Trading Central sabi niya maglagay ka raw ng line 3658 as green. So since this is bearish, this is now the stop loss 2. Stop loss 1, the pivot, the ideal entry, TP1 and TP2. Yun yung pagkakaintindi ko. Okay. So lagay muna natin halimbawa yung pivot. Pivot. Alam ko, pinagdi-delete ko yung sa Trading Central. O, na-delete ko nga. 30. So, lagyan natin ng pivot. The pivot is 3637. Maglagay daw ako ng line. 3637. Ano ba ito? 3637. Line. So, properties. So, green or lime. Ang ginamit ko, itong nasa baba. Yan. Tapos, parameters, 3637. Ang visualization ko, gusto ko makita lang siya sa minute. Ayoko siyang makita ng hours o daily. Ayan. So, ayun siya. Nakakita niyo, mate? Ito. Ito siya ngayon. Yan. Ngayon, sabi niya, meron pa isa. 3658 pala. Hindi 3637. Ito. 3637. 3658 ito. Hindi, mali yung nilagay ko. Properties. Parameters. 3658.
Ayun. Ano ang napansin nyo, mate? Wala. Ano napansin nyo? Saan siya tumabi? Nasa resistance. Sa resistance ng daily, di ba? So, ibig sabihin, in confluence tayo doon sa binibigay ni Trading Central. Pero isa pa lang yan. Kasi pansinin nyo, ano ba yung pinaglagyan niya ng kwan? Di ba? Swing high. Ibig lang sabihin yan, if this swing high is balikan ito mamaya ng price, invalid na yung trade na yon. So, next. 3646, sabi niya. Pero kung conservative ka daw, ang first stop loss mo is 3646. So ngayon, idadrag ko lang ito. Hanapin ko yung 3646. Para sakto, type ko na lang 3646. So, ayun siya. Bakit? Kasi may another swing doon. Ayun, oh. On the lower time frame. May another lower high. So that is the reason kung bakit, ano. And then, the pivot or 3637. So, pivot naman daw. Since yung pivot is blue, papalitan ko ng kulay na blue. Yun din yung ano, parameters 3637. 3637. Ayun siya. Ibig sabihin, below the pivot point, nakasell tayo. And at the same time, pansinin nyo yung lalakihan ko ng konti, ha. So, mga nag-indicator, di ba? Moving average. Pansinin niyo yung moving average. The moving average, una, nag-cross si M820 at yung price nasa ilalim niya. So, ginagamit niya ngayong resistance si moving average at the moment. Excuse. Okay. Balik tayo ng 30 minutes. Ayan. Ayan. Tayo ng lower time frame. Ayan. So, ideal entry, sabi niya. 3621. Ideal entry, 3621. Since black yung kwan ko, ang ginamit ko, white. Parameters, 3621. 3621. 57 pala. So, ayun na siya. Tumama ba? Tumama, no? Tumatama siya dun sa nung fair value gap. Di ba nag-fair value gap tayo kanina? Tinan ko nga. 3621, ano? Tingnan natin. Tingnan nyo yung entry ko. Ayan o, tingnan nyo. Di ba? 3623, 3618, 3621. Ayun siya. Tumatama, ano, mate? Kaya lang, si Trading Central kang ina-buy, pero ako nag-sell. Bakit? Di ba? Kasi nga, for 2 days na nagsa-sideways na siya, nawala na yung market structure natin na uptrend. And price always retrace. Di ba? And then, yung weekly, di ba, meron siyang fair value gap. But that is not our topic for today. Our topic for today is the confluence of the Trading Central with our strategy na ginamit noong una. At yung mga matatagal na, alam nyo yung strategy natin na yun, isang simpleng support and resistance. At ang support and resistance natin, ginagawa lang natin the present candle, previous candle. Whether it's monthly, weekly, daily, or hours. Yun lang yung pinakasimple natin. Hindi na yung ang support and resistance mo, kailangan titingnan mo pa yung maraming touches na 10 taon. Yung 10 taon, ginawa nating present and previous lang.
And then, fortunately, nung chinecheck ko kay Trading Central, actually, nag-a-align tayo. Nag-a-align tayo. But of course, yun lang line ng nag-a-align, the support and resistance. Pero wala pa tayo sa fundamentals. Wala pa tayo sa COT. That is a different thing. Okay? Okay na tayo sa ideal entry. Pag natatalo kayo, anong ginagawa nyo? Gina-adjust yung stop loss, di ba? Minsan, inilalayo. Tama ba? Karaniwan. Pag nananalo naman, diba? Yes, tama po. Iurong mo naman. Di ba? Kahit pataas. Minsan, pag natatalo nga, dinadagdagan pa yung trade, di ba? Sino yung nagdadagdag pag nananalo? Di ba yung pag nananalo, tsaka nagdadagdag? Yung iba nagdadagdag pag natatalo. Sino yun? Alin kayo dun? Di ba yung karaniwan nagdadagdag pag natatalo? Hoping na babaliktad. Ito naman, pag nananalo ka, natatakot ka kasi baka mamaya mabawi. Kaya ang ginagawa nila, ina-adjust nila yung stop loss. Kahit ako nun, ganun. Yan. So, tingnan nga natin sa weekly. Total, nandito na rin lang tayo. Layo pa, no? So, wag ko muna i-adjust yung stop loss ko. Kaya mo tumakbo yung win. Ako ngayon, hoping na lalaki pa siya. Yan. Okay, balik tayo dito. So, another ilalagay natin is the 3610 or the TP1. Excuse. TP1. So, TP1 is red. Hindi ibig sabihin, stop loss siya. Nasa baba lang siya. So, lagyan ko ng, yan. Parameters is 3610. 3610. So, ibig sabihin, kung naka-bearish yung signal, this is the first TP. Hindi ibig sabihin the first stop loss. Ginamit ko lang yung red para, ibig sabihin, nasa ilalim siya ng pivot. So, ginamit ko yung green, ibig sabihin, nasa ibabaw siya ng pivot. Ginamit ko yung two dotted line, ibig sabihin, line siya ng trading central. Kung saan ko man ito makita ngayon, yung trading central line na to, ibig sabihin, ito yung signal, ito yung chart ni trading signal. Trading central. Ito yung signal niya. Ito. Ito yung hindi natin sinusunod lagi. O hindi ko sinusunod lagi. Ibabase ko to dun sa candlestick formation. Okay. Dali ah. O, isa na lang. Nakakasunod pa kayo, mate? Anong objective natin ngayon, mate? Ngayong gabi. Di ba? I-align si Trading Central sa dati nating strategy. Kasi para hindi tayo maguluhan. Kasi nung unang linggo, naguguluhan ako. Sabi ko, ba't ganun? Parang, kaya ang ginawa ko, si Trading Central, sa 30 minutes ko lang nilalagay. Pero nung tinry ko siyang pumunta ng 1 hour, 4 hours hanggang daily, nag-align siya. Ibig sabihin, yung support and resistance natin previously is parehas kay Trading Central. Parameters, 3598. Ayun siya. So, saan nyo nakita yung 3598? Diba? Nasa blue. Ano ba yung blue? Weekly support kasi solid. Ayan. So, tingnan nga natin kung, dali ah. Anong visualization nito ngayon? So, ibig sabihin, sa minutes ko lang makikita yung mga yan. Papansinin natin. Minutes. O, okay na tayo dito, no, mate? Tatanggalin ko na yung Trading Central, ha? Kinuha ko lang yung mga line. So, since nandito na yung mga line ngayon, gusto kong malaman kung yung line ni Trading Central is pag inakyat ko na inakyat sa higher time frame is mag-a-align.
Kaya lang, since minute ko nilagay, sa 30 minutes makikita ko pa siya. Ayan, no? So, this is the monthly resistance. Di ba? This is the daily resistance. Yung red. Okay? Huwag nyo muna tingnan yung green, ha? This is the daily support, yung red, solid line. This is the weekly support, solid line. This is another daily support, solid line. And this is the monthly. So pag ganyan, minsan inaalis ko na to kasi very irrelevant na sa akin to, layo eh. So ito, para medyo mabawasan yung, ayan. Sa matatagal na, alam nyo na ibig sabihin, pag malayo na yung price doon sa line, tinatanggal ko. Kasi irrelevant na siya. Ngayon, kasi nga, malayo pa siya. Since yung price nandito pa lang, para hindi masyado magulo yung chart natin, yan. Sa mga bagong join, kasi, ganito kasi dati yung chart na ginagamit ko. Yan. Yan. Ganyan yung chart na ginagamit ko dati. Gandang-ganda ako dyan kasi makulay eh. Pero litong-lito naman ako. Ang bandang uli, hindi ko na makuha kung ano nangyayari. Yan o. Pinagtsatsagaan ko talaga yan. Pero magulo. Samantalang ngayon, kaya lang nung in-incorporate ko yung Trading Central, pakiramdam ko gumulo nung una. Kaya lang nung inaaral kong mabuti, hindi. Meron siyang confluence. Ayan. 1 hour, hindi nyo na makikita. Hindi nyo na makikita yung kwan. Hindi nyo na makikita yung Trading Central, di ba? Tama? Tama, mate? Oh. Pero kung babaguhin ko yung Trading Central, for example, unahin natin yung pivot. Properties, unahin natin. Isa-isayin natin, ha? Visualization. Lagay ko siya all-time frames. Kasi siya yung pivot. Sabi ko, lagay ko siya all-time frame. Sa 1 hour, makikita ko na siya. So, may idea na ako na if the price is below this pivot point, ang bias ko is sell. Even pumunta ako ng 4 hours, daily, weekly, and monthly. Pero, bakit ko ilalagay sa monthly, weekly, and daily? Hindi naman ako pumapasok ng daily, weekly, and monthly. Tatanggalin ko siya. Ayan. Kasi, ang hinahanap ko sa daily, weekly, and monthly is long-term direction. So, hindi ko ilalagay dito. Ninanaro ko lang siya. So, lalagay ko lang siya sa ayan, hours. Nakikita ko na siya ngayon doon. Kung itong pivot point, saan kaya yung entry ko? Bababa uli ako sa kanya. Hahanapin ko yung white kasi yun ang entry para sa akin dito kasi sa Trading Central black. Dito white. So sa palagay nyo, saan ko ito ilalagay? Monthly, weekly, daily, hours, lahat? O weekly lang o daily lang? The white is the ideal entry. Saan kaya pwede ilagay? Anyone, mate? Hello? Palagay niya, saan ko ilalagay? Daily. Daily. Pwede rin. Pero karaniwan, saan kayo pumapasok? 1 hour. 1 hour. Di ba? Hindi sa daily. Okay? So, kaya ko lang tinatanong, mate, for the sake of interaction, I'm not trying to find out kung sino ang one, para lang at least magkakaroon ng retention. Okay? So,
So, ibig sabihin, ideal siya sa 1 hour. Kasi doon tayo pumapasok. So, hindi ko siya ngayon makikita sa daily. Sa daily, tinitingnan ko yung direction. Ito ang direction niya, ano? Bearish o bullish? The present, ngayon. Di ba, bullish? Bearish. Bearish. Kanina, nakapasok na ako. Ayun, sabi ni Trading Central, pasok ka dyan. Di ba? Pero hindi pa siya nag-update, pumasok na ako. Kasi, binasi ko naman yung pasok ko doon sa video. Yung video yung binigay ko sa inyo kagabi. Okay. Kaya yung Trading Central, ginagamit natin for reference. Hindi siya yung talagang kuha natin. The good thing is may mga references tayo. This is one of our tools. The problem with these tools, hindi pa natin tested. So, testingin muna natin. So, tinetesting natin. Okay, another. So, TP1, stop loss 1, to. Visualization. Itong nilagay ko palagay ko daily. Hanggang daily. Yan, tingnan natin. Ayan. Ayun yung, ito siya, oh. Ayan, pansin nyo, oh. Saan siya lumagay? Doon sa body nung previous candle. Diba? Sa body na nag-close. Doon siya nagpunta. Ayan, oh. Then, sunod. Isa pa. Diba may isa pa? Dalawa tong green na to eh. Oh, ito. Visualization. Hours daily. Titingnan ko sa daily, tingnan natin. Ano napansin nyo? Yung sa second green. Anong napansin nyo, mate? Nung sa second green, nalagay ko. Di ba nagpatong sila nung daily resistance at saka yung green? Napansin nyo, mate? Nakita nyo, ito, oh, ayun yung red, oh, ayun. Oh. Tapos, ayun yung green. Ayun yung green, oh. Nagpatong, di ba? So, anong pwede natin gawin? Tanggalin na natin yung green o yung pula. Anong magandang tanggalin sa tingin nyo? Yung green o yung pula? Green. Pag tinanggal natin yung green, yun ang kagandahan kay Trading Central. Si Trading Central na ngayon ang nagbibigay sa atin kung saan yung saktong resistance. Kasi yung red ako naglagay. Kaya lang, since in-establish ko yung confluence ng dalawa, laya na ako kay red. Paala na si Trading Central. Kasi ilang araw ko na siyang tinetesting, nag-a-align talaga siya, sir. Nakukuha niyo ibig sabihin, dumadali yung trabaho natin. Okay, another. Ito, TP1. Bakit hanggang daily, mate? Di ba sa daily, hinahanap din natin yung support and resistance. Pero yung pivot at saka yung entry, pumapasok tayo ng lower time frame. So, this is the support and resistance, yung mga TP1, TP2 na yan. So, we can still ilagay yan doon sa daily. Yan, lagay natin itong red. Daily. Mayroon siya. Ito, tingin ko, nilagay niya to, di ba, as TP1? Kasi, kung ilalagay niya dito sa blue, so mas conservative siya. Kaya inurong niya ng konti kasi TP1. What if nilagay niya dito? Hindi yan ideal. Ang ideal talaga is before. Kasi usually yung price nagre-react yan sa support. Paano kung hindi makarating sa support? Kaya inurong niya ng konti. Okay? 15, another. Hanap tayo, isa na lang.
Daily. O yun. Kita niyo yung blue. Halos nagpatong yung blue at saka yung red. So, layan ako kay weekly. So, luminis na. Hindi na magulo. So, ibig sabihin, using the trading central lines, mas madali yung trabaho ko. Kasi, every time na mag-a-update siya, i-update ko lang yung position eh. Right-click. Right-click. Properties. Parameters. Pag may update, yun lang. Kusa na siya. And then, since for the past few days, nakita ko talaga nag-a-align sila. Kahit tanggalin ko na nga itong isa na to eh. Bakit? Ano yung nakapatong sa kwan? Sa red na support. Pansin nyo, mate. Yan nakapatong Ayun Di ba yung white ang ideal entry? May nakapatong na red. Ano to? Di ba ito yung dating support? Since nandito na yung price sa ilalim, it becomes resistance. Tanggalin ko na rin yan. So, luminis yung chart ko. Okay? Any question? So, ibig sabihin, coach, si Price Central at Trading Central, nag-aano rin sa support and resistance. Yes. Yun, di ba, may message ako sa inyo kahapon na, kung di man kahapon kayo nasabi ko, Trading Central is parang purely technical. Kasi kung nagpo-fundamental siya, hindi niya ito ikukuan eh. Hindi niya ito ibibigay ng kuan eh. Ng bearish eh. Kasi fundamentals, USD is, di ba? Lahat ng fundamentals, even yesterday, ang fundamentals, di ba, hindi maganda yung USD. Supposed to be, nagpo-fundamentals ka, dapat ito, not good. XAU. Di ba? Patas. Yes. Okay. And, ang tanong lang naman ngayon, yan. So, okay na tayo dito, no? Mate, okay na tayo? Ang summary nito, hindi na ako maglalagay ng weekly, hindi na ako maglalagay ng daily, i-update ko na lang yung trading central ko pag nag-update sila. Pero, I'm not telling you to follow signals of trading central na kung ano yung makikita nyo ron. Ang gagawin nyo, gagawin natin is read the candlestick. Katulad ko, anong basa ko dito? Nakita ko dito, this is bearish, this is bearish, this is bearish. Although this is a support, kumbaga, eto, bearish to. Sunod ako sa kanya. Kaya lang, meron akong kan. Eto, hanggang dito lang. Hindi ako susunod sa kanya hanggang doon. Bakit? Ano bang meron dito? Tingnan nyo. Anong tawag dito, mate? Fair value gap. First candle, third candle. Di ba fair value gap? Tama, fair value gap? Di ba pwedeng diyan, since this is a fair value gap, ibig sabihin may mga unfilled orders, pwedeng pagdating diyan is magkaroon ng rejection. Dahil yan ay fair value gap, but may another fair value gap. Kaya hindi ibig sabihin, pag na-meet yung fair value gap, di ba, may sinasabi doon na, if the fair value gap is, in-invalidate niya, so, meron pang isa. Okay. Kung pupunta ako ng weekly, ilagay ko yung weekly fair value gap, ito. Kung pinanood niyo yung video, sabi niya, yung fair value gap, pag pumunta dun yung price, pwedeng i-fuel niya yung pag-angat. And if the fair value gap ay nag-exist during the breakout, at this is all-time high, this fair value gap exists during the breakout from the all-time high, this is valid. Not unless, sabi niya,
pag yung fair value gap ay nag-exist below, tulad nito. So, ibig sabihin, pwedeng, pag ito bumalik dito, or dito sa baba, pwede ulit bumaba. Panoorin nyo yung video. Kaya, pwede talagang bumaba. Pwede. At nakikita nyo, this is a strong rejection na. Ang laki na yan. So, sa mga baguhan, kuha tayo ng line. Yan, sabihin na natin ito. Excuse. Excuse. Yan. Sabihin na natin ito ay ito. Lilitan ko. Kung walang buntot, ano ibig sabihin nito, mate? Bullish. Strong bullish. Tama. Strong bullish. Yes. Ibig sabihin, dito nag-open. Kumbaga sa tulakan, halimbawa, naglalaro lang tayo. Ako ito, kayo ito. Oh. Sinong malakas sa atin? Let's say, ako ito. 1. Kayo yung 2. Sinong malakas sa atin? 1 o 2? 1, di ba? Naitulak niya si 2 hanggang dito. Pero kung kukunin ko yung buntot, lalagyan ko ng buntot, Malaki seller. Ayan, lalagyan ko yung buntot. Ayan. Hindi ko lang kayo na itulak hanggang dito, na itulak ko pa kayo hanggang doon sa taas. Hanggang doon sa taas. Kung ang pangalan ko ay buyer, na itulak ni buyer, kung ang pangalan nyo ay seller, si seller. Ibig sabihin, kung ang pangalan ni seller, ang pangalan niya ay seller at naitulak ko siya sa taas, mahina si seller. Tama, sir? Malakas si buyer. Pero pagdating dito, sabi ni seller, sandali lang. Sumusobra ka na, sabi niya. Ako naman, tinulak ngayon ni seller si buyer pababa dito. Sobra. Kanino ang huling galaw? Kay buyer, sir, o kay seller? Seller. Si seller. At yun yung nangyayari ngayon. Sa higher time frame. Ang tanong, kumpirmahin nga natin sa lower time frame. Kung yun nga ba ang nangyayari. Kung ang huling galaw talaga is si seller. Yeah. Lower time frame, for example, 1 hour. Wala daw. Ayan. Diba? Diba, sir? Baba ka pa, 30 minutes. Ayan ngayon. Baba ka pa ng 15 minutes. Ayan. Ba, karaniwan nagdadagdag tayo pagka talo. Subukan natin magdagdag pag panalo. Okay. Ayun, di ba? Mapapansin nyo, ayun siya, Aha. Pero minsan, pag napapagod ako, di ko makita. Ayan, Ayan na siya, nire-respect niya na yung Ayun siya. Tapos, sabi ni Trading Central, di ba? Ideal entry daw, nasa ilalim pa, ayun. At, eto ngayon, kung siya, di ba? Kaya lang, this is a different concept. This is not buy low. This is sell low. Kasi ang trend niya is bearish. Imbis na mag-buy low ako, ang ginawa ko, sell low. Kasi ang trend niya is bearish. Go with the trend. Pag pinanood nyo mabuti yung video. Ayan, paulit-ulit ko sinasabi Actually, paulit-ulit ko rin pinanood yung video. Panoorin nyo na lang. Para unti-unti tayo mag-align. Okay? So,
Base sa Trading Central, sabi niya, possible TP, eto siya. 'Di ba? Bakit? Because of this. TP1 or TP2, eto naman, because of this consolidation, yung pinaka, anong tawag nito, resistance. Resistance becomes support. Ito, ganun din, ano. So, hindi naman ilang pips ba yan? So, 128 lang, ano, very conservative yung pips niya. Okay? Any question, mate? Sir, question. That ends our alignment. Yes, mate. Thank you. Sir, paano mag-update ng ano? Kasi parang dito sa akin, yung pag nilagay ko sa dashboard, tapos trading central. Yung Trading Ang Central. Andali, Lumalabas sa akin, sir, bullish eh. Pero pag nandun ako sa may ano, sa may research and analysis, bearish siya. Doon na lang tayo sa research. Ako kanina, doon din sa kwan eh. Doon din ako, dali Doon na lang, dali Doon na lang din Doon tayo tayo sa sa may ano, kwan, sir. sa research. Ngayon ko Sa lang din research. nalaman yun na mas maganda pala sa research. Oo nga, parang huli yung nahuhuli yung sa ano. Oo, nahuhuli. Hindi ko rin alam na kwan. Buti nga, si Mate Mai, meron pa nga siyang, alam ko merong ginawa si Mate Mai na, alam ko meron siya isang ginawa, yung may pattern. Hindi ko lang masyadong nakakwan pa. So, you go to commodities. Ayun siya, go. Oo, sir, sa commodities. So, unti-unti nating explore si Trading Central. Marami pa to. Marami pa tong sinasabi si Ma'am Liz, kaya lang di ko pinakikinggan. Masakit ulo ko eh. Dandanin natin. Always double check lang po sa sa research and analysis tools po kapag sa tingin ninyong hindi nag-update from the dashboard. At saka kwan kasi, actually Okay, ako, ma'am. medyo mabagal din ang computer ko. Kumbaga sa computer, siyempre 56 years old na ako eh. Mabagal din yung memory ko, kaya pag may maraming sinasabi si Ma'am Liz na mga tools ni Trading Central, ni ATFX, marami pa eh. Hindi ko masyadong pinapakinggan kasi sumasakit ang ulo ko. Coach, may hintayo ng 8:30. 8:30, yes. 8:30. Ramdam na, medyo nararamdaman na. Naramdaman na, Okay. tingnan natin. Stay out po muna. Medyo Okay, nararamdaman na po. so Baka may position. thank you very much and good luck. Stop sharing na ako. Stop recording na rin.